Hello mga kagandang buhay! Nakita niyo po ba? Wala nang itik sa cage. Oh, no! Saan po kaya sila? Ang mga itik po natin ay nag-free range na. Ayan. Nakita ninyo ang ating net. So, for 2 months natin silang ikinulong. Naging malaya na po ang ating mga itik. At tingnan po natin sila. Taran! For 4 hours po mga kagandang buhay, ayan na sila. Sa bago nilang environment. Yun. Aliw na aliw po sila sa paglalangoy sa tubig. Oh. So, ayan po, sabi ni Ron, makatipid na po tayo sa patuka dahil ayan na sila, nasa free range na. So, sa umaga, bigyan po natin sila daw ng feeds. And then, pag mainit na ang araw, pwede na natin silang i-free range po, mga kagandang buhay. Ayan na po ang laki nila. Ayan na, for 2 months, 60 days. Ayan na po sila. So for 60 days po mga kagandang buhay, ang all in all gastos po natin sa kanila is almost 185 pesos po mga kagandang buhay. Bawat isa po sa kanila. So magkano pa po kaya ang ating magagastos sa kanila hanggang sila ay mangitlog? Sabi ni Ron, 4 months daw ang gulang talaga mula sa seho bago po sila mangitlog. So tingnan po natin kasi ito study pa lang ni Ron eh. Pwedeng walang 4 months, pwedeng mahigit 4 months. So, dito po, i-document po namin lahat. Ang ginastos namin hanggang makabigay po sila ng produkto. Hello, mga kagandang buhay. Ito na po ang binili nating net. Magkano ang ano nito Ron? Magkano ang metro nitong net na binili natin? Ano yan? 50 pero na discount tayo ng 3 pesos per meter. So, ilang metro ito lahat? Bali, dalawang roll. Big 90 meters. So, 180 meters to lahat na binili ko. Yes. So, ang pag-put up po mga kagandang buhay ng investment para po sa farming ay talagang magastos. So, kailangan talaga po, hilig mo talaga ang farming. Kasi, siyempre, pag hindi mo hilig, ay masasayang lang yung ating investment. So, ito, ang itika ni Ron, bali 2 months na ang edad. So, kailangan ng ma-free range ang mga itik natin. So, tingnan natin ang mga itik natin, Ron. Sige. Ayan. Alam nyo mga kagandang buhay, sanay po ako na magtrabaho sa bukid. Kaya itong mga ganito na tong mga trabaho, talagang hindi na tayo nadidiri dito. Sanay na tayo. Ayan. Ang kagandahan nito, mga kagandang buhay, is may tubig talaga. So, galing talaga dun sa bukal. So, kailangan lang ron na linisan pa ito o ganyan lang na may damo? Ganyan lang, tatapakan naman nila yan. Mawala Wow. naman yung damo. So, ang ganda. Ang ganda dito mga kagandang buhay. May mga damo-damo. Ayan. Doon po yung itika natin. Sa taas. Oh, tingnan nyo po ang mga itik natin at talagang nag-i-enjoy po ang ating mga itik, mga kagandang buhay sa pagtampisaw sa tubig. Ayan, na-feature natin nung nakaraan na malalaki na sila. Ang 200 heads na itik ni Ron ay binilhan na natin ng net. Ayan po yan, yung mga binili nating kahoy. So, malapad pa naman doon banda. Expand lang po natin kung medyo dumami na yung alaga. Importante po kasi
sa mga itik, yung habitat po talaga nila na kailangan nila ng tubig. Kailangan nila nga ng malanguyan. So napaka-perfect po itong lugar na to para po sa mga itik natin. Na-discuss na natin, Ron, na magkano na nga yung 10 sako ng feeds pa lang pala ang ating naipakain. No, kasi akala natin 12 na, meron pa palang hindi na ipakain na 2. So, 10 times 8, 1,880. 880. So, 18,880 na yon. Plus yung seho natin na 70 pesos each. Dinivide natin nun, ang presyo ng ating itik ngayon ay mga 180 siguro. Or less 180 na sa 2 months old. So magkano pa kaya ang pwedeng magastos ron hanggang mangitlog sila? Tingnan natin. Oo, nasa ano pa, mga 2 buwan pa, mga 4 na buwan silang alagaan bago mangitlog. Dapat mga before mag-reach sila ng 4 months, may mga itlog na, bubutas na dapat sila. Wow! So ayan, mga kagandang buhay, tingnan po natin sila. Ayan. Actually, 200 heads lang po talaga itong inalagaan ni Ron para po study natin. Ayan. So ilang oras na sila, Ron, na nakaganito, na bitawan mo? Siguro mga nasa 4 oras na. 4 na oras. So pagkagabi na, akit na lang sila doon ulit sa kulungan. Papakitin po natin sila dyan. Doon sa may medyo gate na yan. So, ayan po. So, tingnan natin dito mga kagandang buhay, yung area natin. Ito po yung nabili natin, yung hanggang doon lang po sa bakod na yan. Diretso po doon, diretso. Diretso po sa ganon. So, hopefully, matransact natin yung may-ari ng lupa, pabundok pa po. Hopefully, matatransaksyon pa po natin yan para lumapad pa po ang ating lote. Hanggang pabundok pa pong ganyan. So medyo mura pa po dito ang lupa. Nabili lang po natin ito, nasa 3,000 square meter. Maliit lang po ang halaga. Nasa ano lang, siguro mga 700,000 lang. Yung bili po natin sa 3,000 square meter. So medyo mura pa po dito, napaka-bless po natin. Mabili natin ito dahil actually, nabili natin, wala pa pong hindi pa tapos yung kalsada. So ngayon, tapos na ang kalsada, tataas na po ang value nito. And the good thing is, meron pong source of water, meron pong bukal doon banda sa may kahoy na yan, mga kagandang buhay. Oh. Nakita nyo po yung kahoy na yan, oh. Ginagawa po yung banig. Baliw. Bariw po ang tawag dito sa amin. Doon po gagaling yung tubig, ang bukal. So parang kumunoy po siya, nakakatakot po mga kagandang buhay kasi pwede pong mahulog ka doon. Parang kasi siya, malambot na lupa na dumadaloy po ang tubig doon po sa ilalim, parang gumaganon. So sabi nila ng mga matatanda dito, dati daw dyan, takot sila dahil kumunoy nga po daw. At alam nyo naman ang kumunoy, di ba? Pagka nahulog tayo dyan, mas lalo tayong babaon kapag gumalaw po tayo. Delikado po. Kaya tinamnan na lang nila dyan ang mga nipa para wag pong pumunta doon ang mga tao. Tingnan natin ang closer, ang mga itik ni Ron. Ano ba ron ang pakinabang kung sila, nakakaganyan, nakakapaligo, nakaka-free range? Ano ba ang benepisyo sa ating mga itik? Unang benefits dyan, siyempre, makakatipid ka sa pagkain kasi nga kakain sila dito ng mga alternative na mga feeds, mga suso at mga iba ring mga dahon-dahon tulad ng mga kangkong, kinakain din nila yan. Tapos pangalawa, hindi sila makukulangan sa tubig. Yan, tapos masasanay sila sa lugar. Napakaganda po talaga na ma-free range sila. At the same time po, papakainin din sila ng feeds para po hindi sila makulangan ng nutrients na kailangan nila para makaproduce sila ng mga gandang quality na itlog. So araw-araw, sila? Araw-araw kapag umaga, papakainin sila ng feeds. Then after silang, kung mainit-init na, hindi na masyadong Malamig. na sila. Papapuntahin na dito sa free range area. Then kapag
gabi na po o magpapagabi na, ipapaakyatin din po sila doon sa kanilang kulungan sa itaas para po doon sila umitlog. Para malinis at maganda yung quality ng ating mga itlog. So pwede pala yung ano nila building dito lang sa gilid ano? Pagilid lang, sa gilid lang natin ilalagay. Pwede. Oo. Kagaya niya, no? Oo. So ayan po mga kagandang buhay, nakakatuwa po at ayan na yung ating mga bibi. So yung ano ni Ron, yung quail naman kumikita na kasi yung mga bago mong patak o bago mong RTL, medyo ilan na ang porsyento ng na-harvest mong itlog? Marami-rami na rin. Wow. Siguro may mga 20% na. Yan. So, within 1 year na magpuproduce sila ng eggs, 1 year ka rin makinabang sa kanila. And after na hindi na sila mag-produce ng eggs, mabebenta mo pa sila. Ikakal mo sila, ang meat naman ng pugo, mabibenta mo. So, walang lugi sa pugo. After nilang magbigay sa iyo ng napakaraming itlog, mabibenta mo sila at magiging karne. Ayan. So, mga kagandang buhay, ito po yung umpisa ng aming humble beginnings po namin ito sa aming pag-iitik. So, who knows po, mga kagandang buhay, sa amin pong itong study ay pwede na po kami bandang huli na mag-produce ng red egg at mag-produce po ng mga siho din na ibibenta natin para makinabang din po ang mga farmers dito sa aming lugar na gusto rin pong mag-alaga para kumita, di ba? So, ang farming po talaga napakaganda, napakainam, at nakaka-relax, nakakabata po mga kaganda. Kasi feeling ko, nawawala yung aking mga stress pag nakita ko pong productive o nakikita ko po yung mga alaga ko. Actually, sabi ko kay Ron, magastos talaga sa umpisa itong mga alaga dahil, siyempre, lahat po ng mga materialis mo na ginagamit, gagaya niyan, mga net, sabay-sabay mong ipuput up, wala ka pang income. So mga ilang taon naman yan, Ron, matagal naman siguro masira yan yung net. Matagal yan. Mas tagal niya masira. Plastic din yan eh. Tapos yung ginamit nating tali is nylon naman. Matagal po yan na mapapakinabangan. Ang lamig dito, no? Malamig dito sa lugar na to. So, sabi ni Nalon, ang ganda daw mag-alaga ng baboy dito. Doon pong side na yon, mga kagandang buhay, kasama po yon sa 3,000 square meter. Parang nasipirit siya doon, nahati po sa kalsada. Pwedeng babuyan po doon. Na-picture na rin po natin yan nung nakaraan. So, ayun po ang update natin sa itikan ni Ron. At antabayanan po yung iba pang mga pag-feature natin. Excited na akong makitang nangitlog sila. So, ang bilis lang po talagang lumaki mga kagandang buhay. Parang kailan lang. Nakikita ko yung mga itik ron, sobrang saya nila, oh. Oh. Yung laseho, tapos naging ganito na sila kalaki hanggang maging dumalaga na. Oh, ligo-ligo sila, oh. Yung damo parang naubos na nila. Oh, yun sila mga kagandang buhay. Sa ilalim ng kanilang bahay, yung mga nahulog po ng mga feeds, kinain din nila ulit. Oh. Yan. Po ang ating alaga, malalaki na po sila. So, 10 sakong feeds po pa lang ang naubos natin sa 200 heads ng mga itik sa loob po ng 2 buwan. So, 18,800 and then po, dagdag po natin yung presyo nila na 70 pesos. Divide po natin yung feeds sa bawat isang seho. Ayan po palang ang ating nagastos. So sabi ni Ron, makakatipid na daw dahil free range na sila. Pakainin lang sila ng umaga at medyo siyempre mabusog-busog rin sila dito mga kagandang buhay kung ano-ano po yung mga matutuka nila dito. Yan. Nakita natin kanina may maliliit na isda silang nahuli. Oo. Sigla sila, masigla. Yan.
Wala naman problema yung tubig dito kahit uminom sila dahil ano na ito, walang problema dahil sigurado tayong walang chemicals dahil mismo po sa ating ang source ng tubig. Po, hindi pa sila nakaabot doon, oh. Oo. So, siyempre 4 hours pa lang silang nag-explore, dyan pa lang. So, dapat bigyan mo rin ng tubig doon banda ron. Hindi, may tubig yan dyan. Puntahan natin doon. Sige. Saan banda yung tubig doon? Nakakagandang buhay. Pagka may place ka lang talaga na angkop sa iyong pag-aalaga, ay nako. Buti na lang itong anak kong si Ron ay talagang matyaga sa mga ganitong mga gawain. Ako rin po, mga kagandang buhay, mula nung bata pa, sanay ako sa trabahong bukid. Ayan, oh. Ayan. So malambot ang lupa ron. Dati kasi po itong palayan, mga kagandang buhay, hindi na namin tinaniman. Oo. Sana makuha pa natin yung banda doon, no? Hanggang pabundok po, mga kagandang buhay. Under negotiation po. Ayan. Hindi pa sila nakakaabot dito. Ayan, tubig, oh. Ayan. Andun po yung source ng water namin sa looban po niyan. Nila ito. Oo. Lalim ito. Oo, mapupuno ito. Oo. Malambot na dyan, no? Nakikita ko medyo may dumadaloy na tubig. Ito po yung lupa. Agad ng buhay. Maraming maganda dito pag maraming kuhol. Ang lalim. Kaya pala ang taba ng palay dito dati, no? Kasi hindi na anuhan ng tubig. Nawawalan. Umulan lang dito ng konti. Ang lalim ko. Ang lalim, no? Ang dami pa nating magagawa dito sa lugar na to. Dami rin ditong linta, mga linta. Pwede nilang maging pagkain. So, sa ating pagbabalik, update po namin kayo ulit. Abay pa mo sa Ayan. So, ang galing. Hanggang dito na ang net. At nagmamadali na yung ating driver. Pipip ng pipip na. So, ito lang yung barricade dito para di sila makalabas. Oh. Pero alam mo ba, Ron, ang lakas ng tubig ditong umaagos, no? Kung medyo malagyan mo ng kanal, siguro pwede sila talagang makalangoy, oh, Ron. Maggagawa ka na parang kanal na pwede talaga silang maglangoy. Oh, laki-lakihan mo. Ayan, oh. Hanggang dito, pwede mo sila hanggang dito, Ron. Dapat hindi mo nilagyan ng dito. Dito mo lang talaga nilagyan, oh. Yung matira, Ron, hanggang dito, oh. Lagyan mo ng net hanggang dito, Ron. Yung matira na net. Oh. Diyan, oh, lagyan mo ng net yan para makalangoy sila dito pagka medyo malaki-laki na sila. Sayang ito rong lagon. So, lagyan mo dyan ng net kasi may sobra pa yon. Tapos, doon mo, lagyan ng barricade. yun ang mga Di ba? Kasi maganda ring langoyan ito dito, oh. So, ayan. Sasakay na. So, binisita rin tayo ni Nalon dito sa ating farm. Uwi na tayo, mga kagandang buhay.